Pero ngayon po mahabigan na sa ating linya ang Secretary ng Department of Transportation. Alam po niyo mahabigan sa zona ng Pangulong Marcos ibinida rin ang mga proyekto ng pamahalaan under DOTR. Yan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga super na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng Hindi yata yan, Mr. President. nagiginawan. Ang tatanungin natin dito sa ating bisita ay yung MRT-7. Ayan, yung mga tren natin. Nasa ating himpilan po si Secretary Giovanni Banoy Lopez ng DOTR. Apo Secretary Banoy, naimbang bigat mo, Apo Secretary. Ha? Ayan. Naimbang bigat, Apo Manong Deo. Ayan. Good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng iyong programa. Batang-bata ka pala sa personal eh. Ayan, artistahin ka pala ha. Ayan. Patay tayo. Ayan. Siguro mga halos magka-edad lang tayo ha. May 40 ka na ba ha? Ayan. I think po mas matanda po ako sa inyo, Manong Deo. Ganun ba? Kasi 40 plus lang ako eh ha. Anyway, Secretary Bano yan. Pag-usapan nga natin. Ayan kasi naibida rin ng Presidente sa kanyang zona ang mga project ng Department of Transportation. Ay nabanggit yung MRT-7. Aba yung mga taga-Bulacan matagal nang hinintay yung tren na sana sa lalong madaling panahon umabot na ang tren sa kanila. Ayan, kailan po ba matatapos ito, Secretary Sir? Tama po, Apo Deo. Ito pong proyektong ito, sabi nga natin, halos 3 dekada na po talaga tayo nag-antay. Napakatagal po nito. And finally po, under the administration of PBBM po, ang utos kasi natin talaga, pabilisan ang mga ganitong malalaking proyekto para po sa ating mga commuters kasi sila naman po talaga ang ating pangunahing interest. So, by next year po, second quarter of 2027, maasahan na po natin ang operations ng 12 istasyon po. Wow. Ito pong MRT-7 natin, we have 14 stations. So this is from North Avenue all the way to San Jose del Monte. Wow. So, subalit by 2027 second quarter, ang mag-operate po muna is the Sacred Heart, Quezon City, all the way to North Avenue po. Okay. Yung ating 13 at saka 14 na istasyon, which is Tala Station and San Jose del Monte, kakaayos lang po yung right of way dyan at ay tatapusin natin hopefully by 2028 ay operational in the whole line. Ang kagandaan po kasi dito, Apo Deo, ako po nakatira sa Commonwealth po. Sa araw-araw ng ginawa ng Diyos, napakahirap po ng traffic dyan, napakalala po. Totoo po yan. Ngayon po kapag ito po tapos na po ang ating MRT-7, at least for the first year po ang target natin dyan, ang inaasahan nating sasakay na pasahero is around 350,000 to 400,000 po na pasahero. At mula Sacred Heart all the way sa North Avenue po, aabot lang ho yata yan ng mga 20 to 25 minutes. Ganun po kabilis yan. Pero ang isa pa pong magandang idudulot po nito, kapag sinasabi nga po natin 350 o 300,000 na lang po na pasahero araw-araw. Tapos kapag ang isang sasakyan po may 5 pasahero, simple mathematics po, we can divide that. 60,000 po na sasakyan ang pwede nating tanggalin o hindi na po gagamit na kalsada ng Commonwealth. So malaking talaga pong tulong sa traffic din po sa Commonwealth. Napakasarap pakinggan, Apo Secretary Banoy Lopez. Pero alam po niyo, huwag kang mapipikon. Magdamdam kasi. Alam mo, panahon pa ni Apo Speaker Joe De Venecia. Ayan, sina Vice President Noliboy De Castro. Abay, meron na ring inilunsad na project yung North Rail nung araw. Ayan. Ano ang nangyari? Ba't ganun? Ba't pagka nag-iba ang administrasyon hindi na nagtutuloy-tuloy yung project? Dito ba ang ganda ng sinasabi ni Manong Speaker Joe De Venecia, itong mga project natin na North Rail,
abot ito hanggang sa amin sa Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, iikot pa doon sa Cagayan Valley. Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, pabalik dito sa Metro Manila. Ang sarap pakinggan. Pero itong sinasabi yung Secretary Sir, ayan na, ano ang garantiya na ito ay magiging operational by 2028 hanggang Del Monte, San Jose del Monte, Bulacan? Ito po kasi ay isa ring PPP project po with SMC. Okay. So ang kagandahan po dito kapag it's a public-private partnership, una po sa lahat, garantisado po yung pondo dito. Okay. Kasi alam naman po natin SMC yan. No, ang pangalawa po, SMC po San Miguel Corporation. San Miguel Corporation. Si Mr. Ramon S. Ang po. Ninong pala ni Tunying Don Ramon San Miguel Ang. Ayan. At pangalawa po, talaga po makakasiguro tayo na talagang tuloy itong proyektong to kasi nga po andito na yung mga bagon. 100% of the train sets andito na po. Fully energized na po yung rail lines. Wow. Tapos ngayon pa ang overall status ng proyektong yan is around 86 to 87%. No? So yung malaking aspeto na lang po yung natitirang 13th and 14th station. So kapag ako nga po, sabi ko mo, nakatira sa Commonwealth, nakikita ko na po yung bagon na may testing and commission. Ganun ba? Tumatakbo na po. Minsan nga po kapag nakakaidlip tayo, akala ko po nasa EDSA tayo, akala ko MRT3, yung pala MRT7, they're doing the testing and commissioning. Kailangan po kasi yan sa ating mga bagon, yung parang break-in po ng sasakyan. Para they have to meet a certain kilometers bago natin ilalarga yan sa revenue line. Break-in din pala yun, friend. Tama po. Medyo komplikado po talaga ang relays natin, yung whole rail sector. And 47% na po yung ating break-in or testing and commissioning sa ating mga bagon po. So, hanggang Fairview, ayan, lalagpas pa po. Lalagpas pa. Hanggang Sacred Heart po yan. Sacred Heart. So, 12 stasyon po yan. Quezon City na yun na po yung boundary bago po magkalookan. May kalookan din po na site doon. 2027 operational na yan. Opo, 12 stasyon. Aba, anong month na next year? Ang timeline? Ako nga po, pinipilit ko po, kami tayong pag-ugnayan sa MRT7, baka kayanin natin ng kahit Abril or Mayo bago po mag-June kasi tinatarget din po natin yung pasukan at least makakatulong sa ating mga mag-aaral. So sa tingin naman po talaga namin kakayanin po talaga natin before June 30 talagang operational na po talaga yan. Bata paabutin pa natin ng Abril, baka pwedeng hanggang Pasko yan. Ayan, pwede bang 24/7 ang trabaho diyan para mabilis? Hindi ba pwedeng ganon? Inaayos po natin talaga at may mga kailangan na kasi baka lang kasi po ang kapalit naman dito is the safety and the risk. Okay. Kasi yung based on our computation po, yung pagte-testing and commissioning po ng bagon talaga, it will take time. Kasi tatakbo po siya ng, sabihin natin, 24 kilometers yung relays. Kung kailangan ng testing or commissioning is around 40,000 kilometers, di pa ulit-ulit ho yun. Hindi na po natin pwede ilagay naman sa ibang relays po yung testing and commissioning. So yun po yung mga malalaking factor na which we think talagang second quarter po ng 2027. So kung abot hanggang San Jose del Monte, Bulacan, after San Jose del Monte, Bulacan, wala bang saan ba i-extend yan? Ano ba ang plano natin sa DOTR hanggang aabutin itong MRT7? Meron bang MRT8? Meron bang ano bang susunod sa Bulacan? Ayan, naabot ba ng Pampanga Tarlac yan? Ay sa atin naman po sa Pampanga, meron tayong North-South Commuter Railway naman po. Iba naman yun. Iba naman po yun. Ibang linya. Ng tren. At ang ginagawa naman ng DOTR po ngayon, DOTR planning natin, ay talaga pong pinag-aaralan yung mga iba't ibang, sabi nating rail lines po. No? Nabanggit po nga minsan, meron tayong MRT4. Pero that is talagang, it has to be studied very well with the help of ADB kasi ang maapektuhan naman talaga dyan yung trapiko dito sa Ortigas natin, napakakitid po yung kalsada dyan. Ito naman po ay east-west naman ang connection po nito. At hindi lang po dito sa Kalakang, Maynila po ang tinatarget natin pagdating sa ating mga relays. Ito masabi ko na rin po yung LRT2 natin. LRT2. Ito po yung from Antipolo all the way to Recto. Yan kapag pinasok natin yung sinasabi nating PPP, isang pinag-aaralan natin, ang plano po dyan ay mag-extend po yan hanggang Quezon, Laguna.
at saka Tutuban. Tutuban. Yung NSCR kasi po natin, that's Pampanga, Clark, all the way naman sa Calamba, Laguna, that's 147 kilometers. At meron pa tayong nasa plano din pero wala pong pondo at wala pong pinakipag-usap pa tayo sa sabi nating financial lenders, ito namang PNR South Long Haul para dire-diretso po. Then we have Mindanao Rail, tapos under FISIB na rin po yung isang plano magtatayo din ng Riles sa Cebu itself. So, madami naman pong plano ang kailangan talaga. Sa ganito kasi malalaking proyekto, Apo Deo, malalimang pag-aaral ang kailangan. Mas lalo na po sa paglalagay ng pondo at kung sinong popondo sa ganito malalaking proyekto. Ayan, bago natin nabanggit mo yung PNR, Secretary Banoy Lopez, sir. Ayan, yung kasi marami rin nakikinig sa atin sa taga Rizal. Gusto nila tinatanong din nila, hanggang kailan kayo itong, saan kaya ma-extend pa ba itong LRT hanggang sa may Antipolo doon sa Tama may po. anong lugar nga ba 'yon? Dito may ngayon po Apo Deo, hanggang Masinag lang po yan. Masinag, hanggang Opo. Masinag. I-extend ba hanggang saan na extension yan? That's the plan po. Kapag meron na tayong private partner, yung PPP natin, papunta naman sa east side, ang target po natin ayon sa plano is Cogeo po, Cogeo, at saka Antipolo po. Yan naman po yung dalawang stasyon na ilalagay natin as part of the commitment of the private partner kapag natapos po yung PPP natin. Sinong kapartner ng gobyerno dyan sa PPP, Secretary, sir? Wala pa po at kakasimula po lang natin ng market sounding. So, ang mangyari dito, ito po yung pagpunta natin sa ibang bansa at basically naniligaw tayo ng mga investor, yung mga international company na may ganito kaming plano, baka may gustong pumondo sa inyo. And the good thing po, napakaganda po ng reception ng market sounding natin. After that po, magsisimula na tayo ng sinasabi natin procurement at para masalang naman po natin yung karapat-dapat na maging partner natin. Para dyan. Ano ba ito, ha? May tinatanong dito, Secretary Banoy, sir, yung bang LRT extension sa Cavite, tuloy na ba ito? Wala na bang legal issue? Ayan, may tanong po dito, Secretary, sir. Tama po. Ito po kasi ang nangyari dito sa LRT1 Cavite extension natin. Based on the original concession agreement, dapat po yung by 2019, tapos na po yung additional 8 stations ng ating LRT1 extension. Ngayon po, meron na lang 3 naiiwan na ekstasyon. Ito po yung Las Piñas, Zapote, all the way to Bacoor. Itong issue sa Las Piñas po, ito yung issue po ng right of way ng Villar Group of Companies at yun po yung inaayos natin. Ngayon, ang naging instruction po natin sa ating DOTR Rail, kasama na rin po ang LRTA, kung hindi pa natin maaayos yung Las Piñas Station because of legal issues, iiwanan na po namin yung Las Piñas Station. Itutuloy namin sa Zapote hanggang Bacoor po sapagkat we cannot be held hostage with the problem of Las Piñas. Iiwanan po muna namin. Kasi ang Zapote, Las Piñas pa rin naman po. Kung iwasan yan, paano magtutuloy-tuloy yung trend? May ikutan ba? Meron po, ang problema lang po is the station po. Hindi po yung alignment. So, tuloy-tuloy pero walang station. Wala po muna habang kung hindi po kami mag-ayos with the Villar Group of Companies. Kasi ang Villar Group of Companies po, they intend to donate the property. So ang ginagawa naman natin ngayon, may pagpulong tayo sa kanila kasi kailangan naman po sa panig ng DOTR at gobyerno ay dapat we are free from any liability or risk. Kasi po dalawa sa kanilang parcels of land that they intend to donate ay may mortgage po. Ganun ba? So kailangan namin ayusin po yun. Kanino ba nakasanlayan? Sa China Bank. China Bank. Naku, malaki issue yan. Kaya nga po, yun po yung inaayos natin ngayon. At kung hindi po natin maayos, na hindi po mabilis ang pag-aayos dyan, baka po mas maantala yung proyekto. Kaya po minabuti na lang po namin na habang inaayos natin yung problema dyan sa Las Piñas Station, kailangan simulan na natin paggawa po ng alignment, yung talagang viaduct hanggang Zapote, kasi yung problema, yung Zapote po wala nang problema sa right of way ng istasyon hanggang Bacoor.
Kasi mas lalo maantala, mas madami maapektuhan. Mukhang mali ang kinakausap nyo, Apo Secretary Banoy Lopez ng mga Villar. Sino bang kinakausap nyo? Dapat ang kausap yun si Principal. Siguro si Principal ang kausap. Cynthia Villar, ayos na yan. Next week po, magkakaroon na kami ng pagpupulong. Nagpaabot na rin po ako ng imbitasyon sa mga Villar Group of Companies. Sabi ko nga po na ang sana po ang umattend sa aming pagpupulong ay yung mga official ng Villar Group who can decide. At hindi na po, tama na po yung mga abogado lang. Kasi kapag abogado medyo magtatalo-talo lang po kami kapag po eh. So, ako naman po, I'm quite confident that ipapadala po ng Villar Group of Companies are those who are authorized to decide on behalf of their corporations. Ayan, para matapos na po namin to. So, kailan makausap si Principal, former Senator Cynthia Villar at Senator Manny Villar. Ayan. Pwede rin isama yung magkapatid na senador, Camille at Mark Villar. Kung kinakailangan po, gagawin naman po natin. Ayan, marami pa tayo itatanong mga kaibigan dito sa ating bisita kay Secretary Giovanni Banoy Lopez. Abay, siyempre, pag-usapan natin ang PNR. Ayan, kailan daw mag-ooperate yung Bicol Express? Ayan, Secretary Banoy, sir, matagal na natin ngayong PNR natin. At siyempre, ano na ang update doon sa subway natin? Hanggang saan na nakaabot ang subway? Sasagutin po yan ni Secretary Banoy Lopez sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Sandali lang. Secretary Banoy, sir, bakit daw ganun? May mga airport sila pero walang may aeroplano. Ba't walang bumibiyahe doon? Sa Marinduque at pati yata sa inyo sa Tuguegarao, Cagayan. Tama po, Apo Deo, no? So, yun nga po, it's always a close coordination with the airlines po. Kasi kahit na nagtatayo tayo ng magandang infrastruktura, tulad ng mga paliparan, pinapahabaan natin ang ating mga runway, minsan po kasi, yung airlines mismo, which is being regulated also by CAB, kung sa tingin nila walang market po sa lugar na yon, ay hindi rin po sila talaga basta-basta lang po magpapalipad ng ating mga, sabi natin, aeroplano. Kaya ang ginagawa po natin ngayon with CAB also, no, yung Civil Aeronautics Board, silang nagre-regulate sa airlines, ay titignan natin yung parang po, yung sinabi nyo nga po kanina, Apo Deo, baka naman pwedeng parang lumipad sa isang lugar at tapos itutuloy na lang po dun sa mas maliit na paliparan o mas maliit na komunidad. Halimbawa, Manila, Marinduque, Manila, Marinduque, Palawan, mga ganyan, Iloilo, mga tipong ganun ba? Tama po. At yun naman po, nagsisimula naman po yung ganung gawain na ngayon, yung ganung flight. So, ito lang po is more of coordination with the airlines. Kailangan natin ipakita sa kanila na more than the profit, we need also public service on Ayan, their part. tama ka. Yung corporate social responsibility. Yes, CSR. Hindi puro kita lang, ha? Ayan pa, nabawasan lang yung kita, umaangal na, ha? Parang si Parang may Ninong, sinasabi ka. parang si Ninong Manny. Ayan. So yun pala yung doon lakay. Kaya may mga iilan na airport, na maliliit na airport na limitado lang talaga yung flights. Dapat brasuhin din ng kaap yan. Kaso kung walang pasahero, baka malugi si airline. Hindi naman siguro. Di schedule nila mga ano yan. Scheduled flight. Scheduled flight. Tsaka maganda yon yung yung Weekend. parang connecting yung flight. Ayan, connecting flights. Nadali mo, Sister L. Eto, Secretary, sir. Ayan, eto si Sister L gusto mag-train na papuntang Bicol. Yung PNR. Ba't daw ang tagal na natin yung PNR natin? Ba't di na tumatakbo, Apo? Yung sa PNR po, South Long Haul natin. Wala na po yung PNR natin na regular, pupuntang Bicol po. Meron pa, mga iba't I think a certain portion, meron dito sa Albay, no? Pero hindi rin. Kasi ang plano po talaga dyan is PNR South Long Haul. Diretso po yan, hanggang dulo po ng Bicol yan. Ang nakaproblema po tayo dito kasi wala na pong pondo to, in the sense that ang popondo sana dito is a Chinese government. Kung maalala nyo po, this is the same scenario with the Mindanao Railway Project. Oo nga, nasa Mindanao, di na natuloy. Tama, kasi po, yan po yung mga proyekto po na yung sinasabi nating official development assistance partner natin na mga banyaga ay mga Chino po, Chinese. At yan po yung hindi na natuloy kasi terminated. Not only during this administration po. It was terminated
it was canceled last administration. So ang ginagawa po natin ngayon sa DOTR, hindi natin kumbaga pinapatay yung proyekto. Ang ginagawa natin ngayon, sige, gawin na lang muna natin, bilhin natin yung right of way kasi kailangan naman yan, no? Para sa Mindanao Rail. Pero naghahanap tayo ngayon ng kung sino nga papayag na pondohan nito tulad ng ADB, World Bank o pwede JICA, ayan. JICA, So, yes. ongoing yung negotiation. Medyo lang napapahaba kasi inuuna naman natin yung ngayon, yung ongoing na projects natin. Kasi po yun, mas talagang sigurado at mas maaasahan natin yung pagtatapos ng mga proyekto yun sa mas lalong madaling panahon. Ayan, sino bang nag-cancel, tayo o China sa project na yan? I think based on the records po, isa parang a mutual ganun ba? decision by Decision. both parties. Sayang kung natuloy sana yung train natin pwede natin padaanin ng West Philippine Sea. parang Hong Kong Macau ba? Oo, Lakay. Macau, may train sila doon, may underwater pa. Ayan, Yung sa lalo ng tubig. Ayan, pero Sec, yung dito sa common station, target ng DOTR na partial operation this 2028. Tama Kailan po. pong 2028 bungad po ba or Ang first quarter of 2028, no? Yung kung maalala nyo po, Sister L, last year po tinerminate natin kasi yung kontrata diyan ng contractor, yung BF Corporation. Yes, opo. Sila po kasi ang nanalo diyan sa common station, but because of delay and everything, and then tapos we have to terminate it. So kapag nag-terminate ka kasi ng isang proyekto, basically you have to restart the process. yes? Kasi mas lalo na yung pagdating ng pondo. So nakiusap kami sa LRMC. No? Sabi namin, tignan nyo nga kung pwede nyo ba ituloy itong common station na to para matapos na natin to. Kasi kailangan natin to once the MRT-7 rail line operates. Kasi doon po magtatapos yung MRT-7 natin sa North Avenue para hindi mahirapan. So, pumayag naman ng LRMC. So, sila na po ang gagawa dito by way of variation. At kamakailan lang po, kapag ganitong pagbabago ng proyekto, mas lalo na pagdating sa mga contractor, kailangan mo po dumaan sa ED Council na sinasabi natin. Yung ito po yung mga cabinet secretaries, pati Pangulo, to approve the project and everything. So, magsisimula na sila, I think by September, they can start to October. Matatapos yan ng first quarter of 2028. Ayan. yung target Partial na- operations partial po. operation. Partial operations. Hanggang Bicol na yan, Secretary. Hindi ba? Ano lang, Hindi pa station pa lang Lakay. to, common station po. Common station lang to, Lakay. Baka abutin pa tayo hanggang susunod na administrasyon yan. Mahirap kasi matagal. talaga, Lakay. Ang tagal naman. Sige, eto na lang. Ongoing. Ano na ang update sa subway natin, Subway. Secretary Sir? Nakarating na ba ng Meralco Ortigas? Ay, opo. At Ayan, medyo maganda po ang ating progress sa subway natin. Ang tinitingnan natin ito, yung tunnel. Yes, Yung butas po dito. Yung ating Valenzuela po, yung sabi nating stasyon ng ating first station po ng ating subway, kung saan yung papunta po ng Kirini Station, 1.5 kilometers po yan, northbound and southbound. Yung butas po niyan, 100% na. Maganda. Ganun din po sa tinatawag nating North Avenue hanggang Tandang Sora po. Ito yung dinaanan pa nito yung veterans. Golf course. 100% na rin po yung butas niyan. Northbound and southbound po. Tapos itong Ortigas natin. Ayan, Ortigas. Ortigas kasi papunta po sa yung Camp Aguinaldo natin, papuntang Ortigas at may papuntang Anonas. No? Yung papuntang Ortigas, yun po yata yung mahaba, mga 2.5 kilometers. Around 90% na rin po yung 90%. yung butas Butas. po. Yan. Napaka-importante po kasi yung tunnel boring machine po natin, kapag yan po ay umiikot na parang slowly po Ganun ba? Hindi po yan yung parang bomba. Parang bulldozer na. Dire-diretso lang. Ano lang po yan. Ganun ba yun? Mabagal lang pala. So isang ikot 1 inch, ganun. Ganun lang po. Usually po, ganun lang po. Talaga it will take time. Ganun ba? Dahan-dahan pala ang boring niyan. Yes po. Kaya po talagang napaka-komplikadong makina po. Hindi po yan sinasabi ko kung pwede bang Butasin mo lang isang dinamita, para Hindi butas ho. na. Kasi po, ang kagandahan dun sa tunnel boring machine natin, habang binubutasan, naglalatag na rin sila ng mga pundasyon na paikot. Talaga. So masyadong Oo, komplikado
komplikado para, po. Ganun. Kaya pala matagal. Matagal po Oo. naman. Pero ang good news dito, Sek, wala na ba tayong problema Sa right pagdating of doon way. sa mga right of way? Wala na ho. Wala. 90% na tayo sa right of way. Isa rin po yan sa mga naging rason kung bakit po naantala itong proyekto. As of June po, 90% na po tayo ng right of way. Ayan. Dadaan pa yata to ng Forbes Park, hindi ba? Dadaan ng Ano po yan? Dadaan po sa dito mo sa may sa may BGC. Corinthians. 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 Mga mayayaman ang mga nandyan, di ba? Umaangal yung mga taga Ay di, nakatira pumayag dyan. naman na po kasi pumayag na. sa ilalim naman po hindi rin po matatamaan yung swimming pool nila. Ayan. So from Corinthians, saan ang tumbok niyan? Saan ang daan pa? ayan na Secretary po Sir? yung ating Ortigas papunta po ng Shaw Boulevard. Opo. Tapos yung sa ano naman sa dire, tapos tuloy-tuloy na rin po yan. Hanggang airport. Hanggang airport. Po yan. Ayan. Oo. Maganda yung ganun lakay. So Pag may kaya- ano na tayo. So kung per inch pala ang bagal-bagal Kaya ng boring, baka abutin tayo ng 2030, Ay, tama. 2040. Ang full operations po nito, no. Ngayon po pinaplano namin magkaroon ng partial operations. Ayan, Susubukan Ayan, namin. oo. Tinitingnan lang namin kung saan kami pwede mag-partial operations. Kasi hindi po tulad ng mga Riles na upgrade. Ito po ay ilalim. Ilalim. Kapag nag-partial operations kami, na hindi naman kami nabigyan ng labasan o estasyon sa taas, baka nasa loob na lang po yung pasahero natin nasa ilalim. Pero kapag natapos po itong buong linyang to, which is at 33 kilometers po, no, ang target namin sa around 2031 or 2032, ang makikinabang po dito, everyday po around 520,000 passengers per day. At ang Valenzuela, papunta po sa naiya natin. Ngayon po, kapag gumagamit kayo ng sasakyan o magko-commute kayo, abutin yata kayo ng 2 oras, swerte na kayo noon. 2 to 3 hours. Pero ito po, pag natapos po to, siguro 40 minutes nasa Terminal 1 ka na, 2 or 3. Ayan. Naku, Secretary malaki Bano, po. sir. Marami pa kami sanang itatanong sa iyo, kaya lang Kaso alam mo, kaninang ang aga-aga ni Secretary dito sa office. Nauna pa sa atin. pala andi dito, ha? Ayan. Abay, di pa ako naliligo niyan. Andito ka na. Paaga lang. Ayan. Secretary Bano, sir, Diyos na ginaapot. At sana nga itong mga proyekto mo sa DOTR, ayan, matapos sa lalong madaling panahon. At sana kung di man matapos, dahil sabi nga, matagal talaga yung project na yan. Ituloy. Sana itutuloy ng mga May susunod na continuation. administrasyon. Yes. Ayan. Agaman na kunay po, Una Manong po, Deo, Diyos Diyos Agina, Diyos na Sister Agina El, po. Thank you, sir. salamat rin po. Ayan. At salamat sa pagkakataon po. Welcome, Secretary Sir. At dahil batang-bata ka pa, marami pang magagawa para sa bayan. Yes. Para sa mga taga-tubig. Huwag sana kayong mapapagod. Ayan. Pwede mo natin siya na N plus gold. Ayan. Alam mo, Secretary Sabay-segue, Bano, di ba? Sarap na ilang dekada ng services pagbabalita. Oras na just, Secretary Banoy, sir. Ayan, oras. Time check is madi ako meteorolokon 9:16 AM. 9:16 a.m. Ayan, Secretary Sir. Pag